niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at hindi tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Propeta Jonas, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit hindi hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na hindi hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang kwento po tungkol kay Jonas ay matatagpuan natin sa isa sa mga aklat sa luma o matandang tipan na nagtataglay din ng pangalang Jonas. Sa kwento, isinugo ng Panginoon si Jonas upang ipangaral niya sa mga mamamayan ng Ninive ang mensahe ng pagbabago ng buhay. Noong una, hindi agad sumunod si Jonas. Ngunit ng kinalaunan ay nagawa na niya ang kaniyang misyon at nagbago ang mga mamamayan ng Ninive. Noong ipinahayag ni Propeta Jonas sa mga Ninive, nagugunawin ang kanilang bayan pagkatapos ng 40 araw. Ang lahat ng mga taga-Ninive, kahit ang hari nito, ay nagdamit ng sako, naupo sa abo at nag-ayuno bilang tanda ng kanilang pagsisisi
sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa ginawang pagsisisi at pagbabalik loob ng mga taga-Ninive, hindi itinuloy ng Diyos ang kanyang plano na gunawin ang bayan. Sa Ebanghelyo, humihingi ng palatandaan ang mga guro ng batas at ang mga Pariseyo. Subalit sabi ni Jesus na ang tanging palatandaan na ibibigay sa kanila ay ang palatandaan ni Jonas. Ang palatandaang ito ay maaaring tumutukoy sa hamon na mapalaya ang sarili sa anumang kasalanan, galit at puot. Kung malaya sa galit ang puso, matututunan nating magpatawad at mas madali ang ating pagbabalik loob at pagbabago ng ating buhay. Mga kapatid kay Kristo, marami sa atin sa panahon ngayon ang pinipiling mabuhay sa galit at puot. Kung tutuusin, kapag nabubuhay tayo sa sitwasyong ito, tayo po ang talo sapagkat ang dinadala ng ating mga puso ay galit at sama ng loob. Kaya ang hamon sa atin, mas piliin ng ating puso ang magpatawad upang tayo ay lumaya. Tunay ngang mahirap magpatawad, lalo na sa mga taong nakasakit ng ating puso at damdamin. Subalit, ang panawagan ng ating Ebanghelyo sa araw na ito ay napakalakas. Kapatawaran at pagbabalik loob. Hindi nais ni Jesus na mag-imbak tayo ng galit at hinanakit sa ating puso. Ang nais niya, lumaya tayo. Nais niya na magkaroon tayo ng pusong marunong magpatawad at humingi ng kapatawaran. At imbis na humingi tayo sa Diyos ng mga palatandaan, bakit hindi na lang tayo manalig sa Kanya ng buong puso at pagtitiwala? Alam natin na ang taong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi niya pinabayaan. Sa araw-araw, inaanyayahan po tayo ni Jesus Nazareno na palayain ang ating mga sarili. Alisin nawa natin ang lahat ng mga puot, hinanakit at paghihiganting tinatago natin sa ating mga puso. Piliin po natin ang lumaya upang sa gayon guminhawa at gumaan ang ating buhay. Huwag tayong tumutok sa mga palatandaan. Palakasin po natin ang ating pananampalataya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.